Nitong nakaraang linggo, November 19, may isang grupo na nakisawsaw sa laban nga sa pagitan ng Israel at ng mga Hamas. Well, actually, matagal naman na silang nakikisali dito pero ngayon nga lang mas napansin. Walang iba nga kundi ang grupong Houthi. Nang hijack sila ng isang cargo ship, itong Galaxy Leader, doon sa Red Sea na pinaniniwalaan nilang konektado nga sa Israel. Sa video na ito nga na nilabas mismo nitong grupong ito, malinaw na makikita ang ginawa nilang pagkubkob sa barkong Galaxy Leader. Sakay nga ng helicopter at ng iba pang mga fast-moving na boats, ihinabol nitong grupo yung barko, saka nga itinapo nila doon itong helicopter para nga makalabas itong mga Houthi. Nagawa nilang mabihag nga yung mga crew na talaga namang nasurpresa dito sa ginawang paglusob sa kanila. Makikita rin doon na itinaas ang Palestinian and Yemeni flags, tanda nga na talagang pinagsisigawan nila itong kanilang ginawa. Mula sa Corfez, Turkey, dadaong sana itong barko sa Pipavav, India. Matapos nilang i-hijack itong barko, inutusan ngayon itong mga Houthi yung crew na idiretso yung barko sa Yemeni port of. And to be clear here, no shots were fired during the hijacking. Sa pahayag nga na nirelease ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, kinumpirma niya na wala ngang Israel talagang sakay yung barko at hindi ito umano konektado sa Israel. Pagmamayari umano ito ng mga Briton at inoperate nga ng mga Hapon. Pero gaya na rin siguro marahil ng nalalaman ninyo sa kasamang palad, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs dito sa atin na 17 Pilipino nga ang sakay nitong na-hijack na Galaxy Leader kasama yung iba pang mga banyaga. Pero sabi naman ng mga Houthi, hindi naman umano nila gagalawin itong mga banyagang kasama dito sa mga nabihag nila. Well, sana nga po totohanin nila ito at sa lalong madaling panahon ay mai-release na itong mga bihag, lalo na yung mga kababayan natin. Well, para sa bidyong ito, syempre, sagutin natin, sino nga ba itong mga Houthi at ano talagang plano nilang mangyari dito? Bakit sila nang hijack ngayon ng barko at anong koneksyon nila sa mga Hamas? Well, yan talaga yung pag-uusapan natin sa bidyong ito. Ngayon, simulan natin sa konting history. Itong Houthi ay isang Islamic group sa bansang Yemen at sila nga ang bumubuo sa nasa 25% ng populasyon ng bansa. Hango yung pangalan nilang Houthi sa kanilang dating leader na si Hussein Badreddin al-Houthi. Well, layunin nilang ipaglaban at palaganapin ang kanilang relihiyon at kultura. Ngayon, nagkaroon ng lamat itong gobyerno ng Yemen at itong mga Houthi dahil sa 2003 invasion of Iraq noon. Yung dating leader kasi ng Yemen ay kaalyado ng US, samantalang itong mga Houthi ay galit dito sa ginawa ng US doon nga sa Iraq. Doon na nga ngayon nagsimula yung laban sa pagitan nitong mga armadong Houthi at ng gobyerno nila mismo, yung Yemen. Ngayon, mula nga dito sa isang internal conflict na matatawag sa Yemen, lumawak ito ng lumawak dahil sinuportahan nga ito ng ibang gobyerno. Sinuportahan ng Saudi government yung gobyerno mismo ng Yemen, samantalang sinuportahan naman ng Iran itong mga Houthi. Ngayon, taong 2004, nung tuluyang masakop nga ng Houthi ang Sanaa na nooy kapitolyo nga ng Yemen. Dito nga nagsimulang maging magulo yung lahat para sa kanilang bansa. Natalo ng Houthi yung kanilang gobyerno noon, yung Yemen, at nakuha nga nila yung kapitolyo. And then 2015 nga, pumasok itong Saudi kasama nga yung mga kaalyado nilang bansa doon sa Yemen para nga puksain itong mga rebelding Houthi na nooy nakubkob na nga yung kapitolyo ng Yemen. Pero hindi nga nila napuksa yung Houthi dahil as of now, persistent pa rin itong mga ito. Alam nyo, kung titignan nyo yung kasaysayan, talagang nagrebelde sila dito sa kanilang bansa. Nakontrol nila yung ilan nga sa mga pinakamalaking syudad doon sa Yemen. Ngayon, dahil dito sa ginawa ng Saudi, hanggang ngayon nga, mainit sila sa isa't isa. Well, if you remember, in 2019, isang drone attack nga yung ginawa nitong mga Houthi doon sa Saudi. Tinarget nila noon yung Saudi Aramco Oil Refinery. Noong January 2021 naman, inatake nitong mga Houthi ang isang commercial center doon sa Abu Dhabi sa UAE. Alam nyo, itong mga pag-ataking ito nga, katunayan na hindi takot itong grupong ito na talagang umatake kahit nga sa mga major commercial targets. Ngayon nga, sa pagitan ng labanang Israel at Hamas, ipumanig itong mga Houthi dito sa mga Hamas. Mula nga October pa, talagang nagsimula na silang magdeklara ng suporta nila sa Hamas.
Hindi lang ngayon sa pag-hijack nila ng barko nagsimula itong lahat. As early as October nga nitong taon nung sumiklap yung labanan sa pagitan ng Hamas at Israel nagsimula na nga ring magpadala ng mga missiles itong Houthi papunta nga sa Israel. Pero hindi naman ito nakapinsala dahil nga masyadong malayo yung Israel sa Yemen kung saan nandoon nga itong grupong Houthi. Higit 2,000 kilometro ang pagitan nila at halos hindi ito kayang abutin ng maliliit na missiles ng mga Houthi. Ang ilan naman sa mga malalaking missiles nila ay na-intercept nga o naharang ng 3 US Navy cruise missiles na nooy nasa teritoryo ng Israel. Well, buti na lang at nasira ito ng US Navy. So it's either hindi nga umabot yung mga missiles talaga itong mga Houthi sa Israel o kaya nga ay na-intercept ito. Pero alam niyo sa totoo lang kahit hindi nga tagumpay yung mga missile attacks nila, nagulat pa rin yung US at Israel dito sa kanilang ginawa. Kasi imagine, 2,000 kilometro ang layo, parang Mindanao to Luzon or even farther. Pero nakapagpadala sila ng missile na yung iba ay posible talagang umabot sa Israel kung hindi lang nasira ng US Navy destroyer. Ito umano ang unang pagkakataon nga na nagpakita itong grupo ng long-range missile capability. At ngayon sinisisi nitong Israel at US yung Iran na nagbigay umano ng training at kagamitan sa grupo, kaya nga sila nagkaroon ngayon ng kakayahang makapag-launch ng mga medium and long-range ballistic missiles. Alam nyo kung tutuusin, mula nga 2014 nung simulan nilang sakupin yung Kapitolyo ng Yemen, talagang baril lang umano yung armas nila. Pero ngayon nga, imagine, may mga missiles na sila at hindi lang missiles, may mga drones na nga rin silang ginagamit. Samantala, sinisisi naman ng Houthi yung Israel sa patuloy nga nakaguluhan doon umano sa rehiyon. Sinabi pa ng kanilang leader, magtutuloy-tuloy daw ang kanilang pag-atake hanggang sa tumigil nga itong Israel sa kanilang ginagawa dito sa mga Hamas. Well, ibig sabihin, malinaw nilang pinapahayag yung buong suporta nila para sa Hamas. Well, ang posibleng impact ngayon nitong Houthi dito nga sa laban sa pagitan ng Hamas at Israel? Ayon nga kay Thomas Junyo, isa tong Associate Professor sa University of Ottawa sa Graduate School of Public and International Affairs. Sabi niya kung magkakaroon naman ng coordinated effort sa pagitan nga nitong mga Houthi, mga militias sa Syria, nitong Hamas at nung Hezbollah naman sa Lebanon, posible na ma-overwhelm nga yung air defense system ng Israel dahil nga manggagaling ngayon sa iba't ibang direksyon yung pag-atake at baka nga masyado itong marami for their defenses. Well, sa next video sinasabi na namin pag-usapan natin itong grupong Hezbollah naman. Pero using Houthi missiles alone, kung itong Houthi at Houthi lamang malabo umanong tamaan nila yung Israel. Kung sa Houthi lang manggagaling nga yung mga missiles, assuming na may mga long range pa silang naiwan, napakaliit umano ng tsansa nga na may dumapo sa Israel dahil nga sa kanilang dome system. Isa pa, kung titingnan nyo yung mapa, tingnan nyo mabuti bago umabot sa Israel yung missiles from Yemen, dadaan muna ito sa Saudi Arabia, which is a more western-leaning country. May report noong mga nakaraang buwan na may na-intercept din ng Saudi na missiles or missile dahil isa lang from Houthi papunta sanang Israel. Well, ibig sabihin nito para makarating yung missiles ng mga Houthi sa Israel, they must pass through Saudi's defenses, Israel defenses at US defenses na may mga barko nga rin na malapit doon sa Israel. So ayon nga dito sa mga eksperto, napakaliit ng tsansa talaga na makapag-inflict ng damage itong mga Houthi sa Israel. Malabo nga rin, sobrang labo ng ground confrontation nila sa Israel dahil nga masyado silang malayo doon. Isa pa, Houthis have far more serious matter to concern, yung gobyerno nga mismo ng Yemen yan. Kaya hindi nila pwedeng ibigay syempre lahat ng atensyon nila sa Israel. Lalong hindi nila pwedeng ubusin lahat ng missiles na meron sila kung may naiiwan pa man for Israel dahil nga baka mas kailanganin pa nila ito against a more immediate na threat. Pero, syempre, hindi man nila direktang maabot nga ng atake ang Israel. May bago nga silang ginagawa ngayon. Yun nga, yung pang-hijack ng mga barko na inaakala nilang may kinalaman nga sa Israel at nakakatakot ito and more concerning.
Kung sisilipin nga natin itong Red Sea kung saan nga nangyari yung insidente, base dito sa mapa, nasa 200 kilometro yung lapad nito pero may parte nga dito na nasa 20 kilometro lang yung lapad at direktang katabi ito ng Yemeni island of Mayun kung saan nga nandoon itong mga Houthi. At kada taon, imagine this, 17,000 na mga barko ang dumadaan dito sa Red Sea o halos 50 kada araw. Imagine gaano karaming barko yung dumadaan dyan tapos nandyan itong mga Houthi. Dito ngayon nakakatakot itong mga Houthi dahil nga pwede nilang ulitin yung ginawa nila to target Israel. Well, alam niyo to counter this, may 3 option nga na pwedeng gawin dito. Number 1, syempre magpadala ng mga Navy ships para nga bantayan itong area. Number 2, limitahan yung offensive capability ng Houthi sa lugar. Ibig sabihin nun kailangan silang direktang kumprontahin. At itong pangatlo syempre hikayatin silang tumigil o pagkakaroon nga ng truce sa kanila. Well, so first option, which is sending Navy ships, pwedeng makasama dyan yung Saudi and Egypt na may mga capable na navies naman. Pero ang pinaka deterring factor dito ay syempre yung US Navy. And since October nagpadala na nga agad ng Navy warships ang US dito sa Middle East. 2 carrier strike groups ito o CSG. Malapit sila ngayon sa Middle East. Yung una dito sa grupo, ang Carrier Strike Group o CSG 12 Group nasa Mediterranean kung saan nga kasama dito yung Gerald R. Ford, yung pinakamalaki at modernong aircraft carrier ngayon sa mundo. Ngayon yung isang grupo naman, yung CSG 2, nasa Gulf of Oman na pinangungunahan nga ngayon ng USS Dwight D. Eisenhower, another advanced aircraft carrier ng US Navy. Bukod dito sa mga aircraft carriers ay syempre parte ng grupo yung isang guided missile cruiser, 2 o 3 destroyers at iba pang mas maliliit nga na barko. Bahagi nga ng mandato nitong mga carrier strike groups ng US Navy na nandoon na bantayan nga syempre itong tensyon sa rehiyon lalo na nga sa pagitan ng Israel at Hamas para hindi na nga ito kumbaga humantong sa mas malaki pang labanan. Ngayon gaya ng sinabi namin, dahil occupied naman na karamihan dito sa mga barko ng US Navy na nandoon nga for their own respective assignments, ang pwedeng gamitin ngayon ng US to act as deterrent against this Houthis group ay yung mga mas maliit na amphibious carrier nila. And then, moving on, if we consider the second option dito, yun nga yung direct na confrontation sa Houthi. Alam nyo, it may escalate the conflict in the region further kaya nga medyo malabo rin talaga itong option ng US. It's a very risky move kumbaga. At doon naman sa third option which is to engage in diplomatic relationship to de-escalate the situation. Ito nga yung kumbaga pinakamaganda talagang solusyon dito pero syempre nakadepende ito sa magiging negosasyon sa pagitan ng mga partido. Pero ngayon, Malinaw, sinabi nga ng Houthi na hindi sila titigil sa pagpapadala ng missiles hanggat hindi rin tumitigil yung Israel sa kanilang opensiba. Ngayon nga bantayan natin yung mga susunod na magiging hakbang nila dito against Israel. Pero alam nyo, may isang bagay na sigurado dito. Kailangan matigil na nga itong hijacking doon dahil nakakatakot yung posibleng maging epekto nito. It might pull other countries nga into this conflict at sana wag naman, 'di ba? Sana wag naman. At sana nga kaya rin ng sinabi namin kanina mapalaya na yung mga nabihag sa barko na kanilang hinijak dito. And once again, thank you so much po sa inyong pagsuporta. Ngayon ay binabati namin yung mga kasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.